Napakabising araw nga nitong aking Sabado. Ako'y alas 5 pala na madaling araw ay namalingki na. At pagdating ko sa bahay ay una ko talagang ginawa ay ang tulingan dahil hindi ito talaga po pwedeng maging bilasa. Ito lang talaga ang kailangang uunahing lulutuin at aking inuna munang tanggalan ng kanyang mga bituka at hasang at ng ating malinis ng ating tulingan. Ganyan ang ginagawa kong paglilinis ng tulingan. Hindi ko talagang kuhang-kuha ko lahat ang laman sa loob. Hindi na kailangang hiwain pa ang tiyan. Gigilitan lang ng maliit sa dulo para matanggal ang bituka doon para dahil doon yan nakakabit. So iyan, diretso na iyan. Tanggal ng lahat ang hasang hanggang bituka hanggang kalahat-lahatan. Pagkatapos nating linisin ay ating hiniwaan sa magkabilang gitna dahil ganyan ang way namin sa Batangas ng pagsasaing ng tulingan. Hiwaan ng dalawa sa magkabilang sa magkabilang parte. Tapos linisin ng maayos, tanggalan ng maraming dugo at doon sa dugo talaga nanggagaling ang lansa. Pagkatapos ay aking inihanda na ang aking malaking kaserola dahil medyo marami-raming tulingan ang aking isasaing at inilagay ko na nga ang kalamyas na tuyo sa kaserola at bago ko inilagay akin munang hinugasan. Ang pagsasaing ng tulingan dapat medyo malakas ang iyong pulso, ang iyong kamay dahil talagang pipiratin iyan. Ay awan ko baga kung bakit sa Batangas inauso pang piratin ang tulingan bago isaing. At pagkatapos kong maipaanyo ang tulingan ay nilinis ko muna ang aking mga pinagpiratan, ang aking mga pinaggamitan. Dahil ako'y may sunod na lulutuin, kailangan malinis ang lahat uli. Bumili ako ng 2 kilong paa ng manok na sobra namang lalaki ng paang manok dito, parang paa ng dinosaur. Tingnan ninyo, lampas sa aking palad. Bukod sa malalaki ay matataba pa kaya nakakatuwang kainin na talaga naman puro laman. Ay di akin munang hinugasan ng maayos bago ako naggayat ng 3 sibuyas na malalaki. Dahil masarap talaga sa adobong paa ng manok ay dadamihan mo ang sibuyas at dadamihan mo ang bawang at iyan ang nagpapasarap diyan. Yan ang nagiging parang sauce ng adobong paa ng manok. Sunod-sunod ko na nga iyang niluto dahil yan ay aking i-deliver sa aking bagong kaibigan. Nilagyan ko ng paprika, nilagyan ko ng oyster sauce, nilagyan ko ng pamintang durog at nilagyan ko ng kahit lahat na aking inilagay. Tapos linis uli. Pagkatapos naman ng paa ng manok, linis uli at may lulutuin uling kasunod. Hindi pwedeng hindi lilinisin. Ganyan talaga tayo. Lilinisin muna natin lahat uli bago natin gamitin uli sa susunod na lulutuin. 2 na ang nakasalang. Tinan ninyo mga kaulam. Dire-diretso na iyan. Ayan, binalutan ko talaga ang aking sangkalan ng cling film. Balot-balot muna dahil ang susunod kong lulutuin ay medyo mahirap talagang gawin. Nilagyan ko ng mantika ang ating sangkala na may cling film. At pagkatapos ay hinilimusan ko rin ng mantika ang ating kutsilyo. At pagkatapos pati kamay ko, nilagyan ko ng pulos, lahat mantika. Siguro alam na ninyo kung anong aking hihiwain. Isa ito sa masarap kainin, kaya lai ito'y matrabahong gawin. Talaga namang nakakaiyamot. Kaya ang iba, ang binibili na lang langkang niluluto ay yung nasa lata. Ayaw nilang maghiwang ganyan dahil nga sobra namang hirap tanggalin ng dagta sa kamay. Maghapon ay kinukot-kot mo pa rin ang dagta sa iyong kamay. Pero pag nilagyan mo ng mantika, lahat ang iyong gagamitin, hindi masyadong nadikit. Kundangan na lamang at talagang request talaga naman ni GJ ay hindi talaga ako'y bihira magluto nito. Kahit gustong-gusto kong kumain ito, bihira ako magluto sa sobrang hirap talagang nito hiwain. Kaya ito sigurong lang kay mahal. Dahil ito'y masarap pero napakahirap hiwain. Pagkatapos ay akin tinanggalan pa noong pinakang balat dahil baka ako ito'y mapait pag ito hindi tinanggal. At saka baka ako ito'y matigas pag niluto. So tinanggalan ko muna pagkabalat ko nung tinanggal ko yung green, tinanggalan ko pa ulit ng kaunti pang laman. Saka ako pahiniwa ng maliliit at saka ako pakukuluan sa tubig ng may asin at saka pala ang gagataan. Napakarami ng proseso nitong langkang ito. At pagkatapos ay linis na naman. Talagang ako natin naka-4 ng linis ng aking kusina. Napakaliit lang na aking kusina mga kaulam. Kaya pagkatapos kailangan lilinisin para mas masarap ulit gamitin o mas magandang gamitin, mas maginhawang gamitin ang mga gamit kapag malinis. Ang pinakahuli ko ay ito ng aking daing. Binilhan ko si Miss Gigi ng
isang kilong pangdaing na isda. Ito talaga ang pagdinaing mo at ipinirito mo hindi malansa at malasa pa tsaka malaman. Ito ay hinihiwa ko sa gilid na ganyan. Hindi ko na siya tinatanggalan ng kaliskis para pag ipinirito iyan ay hindi madudurog. Isa rin iyan sa napakasakit sa kamay gawin dahil talaga namang matigas ang tinik niyan eh. So nagtyaga akong hiwain lahat ang isang kilong iyan. Pag makikita ninyo, napakaganda talaga ng laman ng isda at mga kaulam, hindi talaga yan malansang iluto. Hindi yan maamoy. Bago naman ako nakatapos din talaga naman paltos yata ang aking kamay. Pero ako'y tuwang-tuwang maggawa ng ganito. Pag nahiwa na, ay tsaka ko tatanggalan ng mga hasang, ng mga bituka. Tsaka natin lilinisin yan. Tanggal lahat ang hasang, yung mga lamang tiyan. Tatanggalin yan at lilinisin ng maayos sa tubig. Tapos, kailangan tutuyuin yan. Yung tatanggalan ng tubig, patutuluin muna bago mo lagyan ng asin. So, iyan malinis na. Napatulo na natin ang tubig. Tsaka natin isa-isang aasinan iyan. Linis na naman tayo ng ating kusina. Parang ako yata diyan ay 2 oras at kalahati na nakatayo sa kusina habang tinatapos lahat yung aking lutuin na iyan. Ako bagay talagang hindi po pwede habang nagtatrabaho na may nakikita kong maruming gamit, kailangan talaga lahat ay malinis. Tapos yan, isa-isa ko ng aasinan. Gaganyanan ko, hindi ko yan inaasinan ng lahatan, isa-isa ko talaga siyang nilalagyan ng asin para yung asin niya ay lumasa hanggang pinakakaloob-looban, hanggang pinakakabuto-butuhan ng isda. Ginagawa ko pagkakaasin, pinapatas kong ganyan para yung pinakalikod ng isda ay nalalagyan din ng asin. Para-paraan din, para iisang trabaho. Pag nalagyan niya ng asin, ay lalagyan ko naman yan ng paminta. Ipapatas ko yan sa pinakalalagyan na medyo malalim para pag nalagyan natin ng suka, lahat yan ay malalagyan ng suka. Paminta, isa-isa yan, lalagyan natin. Tapos, ang isunod natin ay suka. Dapat ay maraming suka yan ang ilalagay. At hindi lamang suka ang ilalagay natin dyan mga kaulam para hindi masyadong maasim. Nilalagyan ko rin yan ng 1 tasang tubig para mabalanse ang asim niya. Hindi sobrang asim dahil hindi rin naman masyadong masarap pag sobrang asim. Tapos tsaka ako lalagyan niya ng powder na bawang. Minsan nagdidikdik ako ng bawang dahil mas malasa yung fresh na bawang. Pero dahil nagmamadali ako diyan at gusto ko nang matapos at ako'y pagod na, powder na laang na bawang ang aking inilagay. Tinunaw ko na lamang sa suka. Tapos ibinabad ko yan siguro ng mga 1 oras. At ari nga, luto na ang ating sinaing na tulingan. Maya-maya ay yan na. Gagataan na natin ngayon. Nagpakulo muna ako ng kamatis at maraming bawang, maraming kamatis sa ating gata. Tapos nilagyan ko yan ng bagoong alamang. At nung kumulo na at luto na ang kamatis, tsaka natin ipinatas isa-isa ang tulingan at pinakuluan natin. Tinimplahan din natin iyan ng powder na paminta. Hindi ako naglalagay ng iba't ibang spices diyan. Enough na iyan. Pero mas masarap diyan yung may siling malalaking panigang. Hindi lang talaga ako nakabili. Nakalimutan ko. At habang niluto ko na ang ating tulingan ay naluto na rin natin ang ginataang langka. Ipinatas na nating isa-isa at ating i-deliver na ngayon. May kasama pa yung freebies na bagoong. Ayan, ang ating leche flan. Sobrang dami kong nagawa ngayong Sabadong ito. Tapos sobrang na traffic pa ako ng pagde-deliver. Diyos ko puro mainam. Ay, babagyan na naibo ang mga sasakyan. Ako'y ala-alat baka mapanis ang pagkain. Ay, pagkakaganda naman pala ng lugar na rin si Miss Gigi at parang nasa probinsya talaga. Ayan na ang aking dinilibera na anak ni Miss Janice Horado. Napakagandang babae, ang aking bagong kaibigan. Maraming salamat Miss Gigi sa oras kahit napakaiksi. Ang bilis ng ating kwentuhan. Pero ramdam na ramdam ko talaga ako'y may bagong kaibigan ngayon. Ay siya, paano mga kaulam, diyan na kayo at talagang baka ako'y makapag-artista na rin.